Sige, unahin na natin itong patungkol sa hawak na ba ni Vice President Sara Duterte ang ebidensya. Kasi, ito, play muna natin itong interview niya kahapon. Alright? Sa problema ng droga, lalo po yung malala. Opo ma'am, yan ang sinabi ko ma'am. Kapag ang ulo lumang sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin. Kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung... Kapag ang ulo ay lulong sa droga, pati ulo, pati kamay, paa ay lulubog dahil nga lulong ang ulo, ang puno, di ba, sa droga. Lulong. Okay? Kaya ito yung siguro sinasabi ni Amy Marcos na lulong na kapatid niya, pero ayaw pa rin niyang pangalanan. O, ipabayan na natin kay Vice President Sara Duterte. Problema natin ngayon, lahat ng tao nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Bakit true ma'am yung presidente natin nagdodroga? Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug. Mag-assume na lang tayo na totoo kasi ayaw niya magpa-pulburon test. Eh, takot na takot nga si Bangag sa pulburon test. Diba? Kahit sa kabila ng mga manifestations ng kanyang ngangabels, ng umingi-wingi-wi, eh takot si Bangag. Takot nga sa akin yan eh. Takot nga sa akin yan. Hinahamon ko yung buwaka ng inang yan dito sa California. Diba? Takot siya sa pulburon test at takot siya sa authentication ng California expert. Alright? Ng forensic expert. Tuloy natin sinabi ni Vice President Sara. Test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, I love you for that, Vice President Sara. Hindi niya ma-deny kasi meron siyang video na nakikita na sumisinghot at ito'y authenticated pa. Okay? Kahit anong gawin na kasinungalingan ng tagapagsalita o yung mga jutang ginemes na kasabwat ni Bangag sa lahat ng ahensya ng gobyerno, eh hindi nila counter yung authentication. Sabi ko nga, kung ito ay sinasabi nilang fake news at deepfake, eh bakit hanggang ngayon wala pa rin kaso si Bangag laban kay Maharlika? Inaantay ko nga mga jutang ginemes. Tingnan natin sinabi ni Inday. Hinamon siya ng isang senator candidate na Akala ko ako yun ang hamon senator candidate pala. Okay. Senator candidate, I think that's Attorney Vic Rodriguez, sa drug test. Drug test. Yeah. Magpa-drug test. Attorney Vic. Yun lang yun. Okay. Tapos, hinanap ko yung interview. Wait a minute. Akala ko yun na yung, dali lang Pero for sure, I think, ito ba yung isa? Tingnan natin kung ito yan. Alright. Wala na yung pinapare natin video dito. Lulong. Ito yung na-ready kong lulong. Ito. Ito, isa pa Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Okay. Lisa Marcos. Sabi ni Inday, Vice President Sara, na nagkaroon ng krimen, ng insidente dito sa Amerika ay nandoon ang pangalan ni Liza Tanas. Pakinggan pa natin kung ano sinabi ni Vice President. Na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung nagkaroon... Okay. Sasagutin natin yan. Ang sabi ni Vice President Sara na every time na lang na may kinasasangkutan ang mga bangag, si Liza Tanas, ay gumagawa sila ng kahindik-hindik na pag-counter sa pangyayari. Pag-counter at sila ay magpapadala ng mga counter-attack, black ops o pagtatanim ng mga kaso sa kanilang kalaban. So sasagutin ko muna yan. Etong sinabi ni, and I'm not really sasagutin, okay?
Kasi I believe ako ang unang nag-expose niyan. Right? Ako ang unang nag-expose na according sa ating source ay may namatay na isa sa mga entourage ni Lisa Tanas. Okay? So ngayon, hawak natin yung, actually, hindi ko alam kung anong hawak ni Vice President Sara na ebidensya. Ang hawak ba niya ay video, police report, or testimonya ng mga nandoon o ng mga biktima. Actually, may hawak din tayong, diyan lang diba kita, baka mapaghanda ang mga Jotang Genimis. Okay? Ito po ay hawak ko yung itong police report na ito, dated April 21 to sinend sa akin. This is legit, ha? Ayan. So, ayan yung police report. Ay, naka-blurry kasi tayo. Ayan. Naka-blurry pala tayo, naka-blurred. Okay. But anyway, so ito, basahin ko na lang sa inyo. So, dito, mga kababayan, nag-request tayo ng police report. Dito, Police Department, 464 North Rexford Drive, Beverly Hills, California. April 21 ako nag-request ang regarding response to California response to California Public Records Act request. Alright, so during this time, April 21st, mga kababayan, and up to this day, alright, I'm not sure kung tapos na yung investigation, pero nakalagay dito sa letter, which is ito mga palangga yung letter, naka-blurred lang kasi tayo ngayon. At may natutulog kasi doon no, na ahas. Anyway, ang sabi dito, this letter is response to your request under the California Public Records Act in which you seek a copy of police report number 2025-00011805. The electronic request made to the Beverly Hills Police Department, the BHPD, on April 14, 2025. Okay, April 14 ako nag-request. BHPD's Beverly Hills Police Department has determined that the request in part seeks copies of disclosable public records in the BHPD's possession. Okay? So ngayon mga kababayan, itong na nag-request ako, ang sinasabi dito ng Police Department, under the Act, BHPD is not required to disclose any records of complaints to or investigations conducted by or records of intelligence information of security procedures of the Office of the Attorney General of the Department of Justice, the Office of Emergency Services, and any state or local police agency or any investigatory or security files compiled by other state or local agency for correctional, law enforcement, or licensing purposes. Government Code 7923.600. The records sought in the request fall under this exemption and therefore will not be disclosed. Hindi pa siya muna disclosed. Mamaya babasahin ko tong 7923. Pero dito, kasi mahalaga ito mga kababayan, itong binigay na ito, yung crime incident, death investigation, location of incident is 9876 Wilshire Boulevard, number 504. Di ba? Sinabi ko sa inyo, 504 Beverly Hills, California, 9210 in the Beverly Hilton Hotel. Yun ang sinabi ko sa inyo na may namatay na kasama ni Lisa Tanas sa kanilang pagpunta dito sa Amerika. At ito ay namatay sa Beverly Hilton. May mga lumabas pa nga nun na kesyo namatay daw sa, anong hotel yun? Sa isa sa mga pinupuntahan ko rin hotel na nagsa-social climbing 101 ako. This was that in Beverly Hills, I forgot. Astoria. Is it Astoria? Ba't Astoria naisip ko? Tama ba? Beverly, I forgot. Help me. Okay, yung high-end dyan na hotel. Not Astoria, sa Pilipinas yung nasa isip ko. Anong hotel yon sa Beverly Hills? Okay, tingnan natin dito. Ngayon, mga pala, ipapabasa ko sa inyo ang result, ang ano na ito, itong babasahin ko sa inyo. Yeah, Waldorf Astoria. Tama ako, alright? Waldorf Astoria. Dami kasi Astoria. May lumalabas na ganun. Pero di ba kung natatandaan ninyo,
ang aking vlog, Waldorf Hotel. Tama, Waldorf Astoria. Correct, correct. So, kung natatandaan ninyo, sinabi ko sa inyo na, diba? Gumaganon-ganon ako. Hindi ko pa masabi-sabi sa inyo noon na Beverly Hilton kasi wala pa tayong hawak na black and white. Right? Pero this time, this is, nakapangalan to sa akin ha. Para lang po sa inyong kaalwanan. Andyan po, oh, nakapangalan to sa akin. Nakita niyo ba yan? Oh, Claire Maharlika Network, LLC. Oh, naka-address sa akin. Hindi ko kinukuble ang aking pagkakailanlan dahil ang ganda-ganda naman ang pangalan ko, right? At ng alindog natin, ha? Every day. So dito sa crime incident, nakikita niyo yung crime incident, ilayo na lang natin. Okay? Ayan yung crime incident. Alright? Oh, yan. Malayo. Pag malayo, nababasa ninyo. Okay? Sabi sa crime incident, kahit screenshot nyo, okay, death investigation. Yan, sinabi ko na yung address. Reported date, ito napakamahalaga ito. Okay? Reported date is March 8, 2025, 11:32 a.m. Date time of incident, March 8, 2025, 11:32 a.m. pa rin. Victim age, 44 years old. Okay? Tapos ang summary of incident dito, on Saturday, March 8, 2025, approximately 11:30 hours, okay, 11:30 hours officers, 11:30 a.m. Hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. All right? Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Okay? Subject officer took over while life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05. Okay? O, tama. Report incident, tama, 11:32 a.m. Tapos, ayun na nga, date of incident, 11:32 a.m. So, nireport dito, took over with life-saving measures. So, sinubukan siyang iligtas. Subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedics. Ayan na, ito po ay naka-address sa akin na. Ayan, may pirma yan. Okay, ito to, pakita natin to. Okay, ayan. Shot. Okay. Ayan, yan, layo na natin. Ayan, nakita nyo yung oras dito. Pag malayo kasi ito, ayan, nababasa nyo, di ba? Ayan, may pirma yan. So, pinirmahan yan ni Donna Summer, no? Ni Donna, okay? Number 826, record supervisor. So, ito yung hawak ko. Police report po ito na pinrint natin na ako mismo ang nag-request nito. So, ngayon, sabi ko kanina, during this time, nung request ko ito noong April 14, ay, actually, 2 beses ako nag-request. March, di ba yung una, pinakita ko sa inyo, March 25, I believe, sayang hindi ko na-prepare. Then, pangalawang request ko na to. Kasi during that time, wala pa silang maipoprovide na information. Ngayon, klaro na may namatay talaga noong alas 12:05 dito sa Beverly Hills Hilton Hotel, March 8, 2025. I-take note no yung March 8, 12:05, 2025. Kasi nga, mga kababayan, ito ay napakahalagang bagay, napakahalagang impormasyon sa mga krimen na nagaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo.